Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong lima na hindi po pumabor at bumoto po ng no para po sa suspension ng 60 days ni Representative Kiko Barsaga mga kababayan. Pakinggan po natin mga tambay, ito pong balita at ito pong mga representative na bumoto po ng no kay Kiko Barsaga. Ito po, umpisa na po natin ang balita at komentuhan po natin. 5 kongresista ang tumutol sa rekomendasyon ng House Ethics and Privileges Committee na patawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. 249 naman ang bumoto ng pabor at 11 ang abstentions o tumangging bumoto kaya ini-adapt ang findings ng komite. Ibig sabihin sa loob ng 2 buwan, walang tatanggaping sahod o allowances bilang mambabata si Representative Barsaga. Sa hatol ng ethics panel na pinagtibay ng Kamara, guilty ang Cavite congressman sa disorderly behavior o hindi maayos na pag-uugali bilang isang kinatawan. Nag-ugat ito sa reklamo ng mga dating kasamang kongresista sa National Unity Party laban sa neophyte lawmaker dahil sa social media post nitong nag-uudyok umano ng sedition o pag-aalsa sa gobyerno, gayon din ang mga itinuturing na indecent o malalaswang larawan. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. Gayunman, kinundena ng ilang kongresista ang pataw na parusa ng Kamara kay Congressman Barsaga. Tila minadali umano ito. Questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barsaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barsaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Walang binanggit na pangalan si Congressman Leviste pero nakuhanan nito ng video na inakbayan si CWS Party List Representative Edwin Garjola habang nasa plenary hall. Ang inaakusahan nitong top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso. Isa rin si Congressman Garjola sa tinagurian ng Independent Commission for Infrastructure na contractors at inirekomenda sa ombudsman na ireklamo dahil sa posibleng koneksyon sa construction companies na nakakuha ng flood control project sa gobyerno. Samantala, para naman sa ilang opisyal ng House Minority Bloc, labis ang parusang ipinataw kay Representative Barsaga. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety.
But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Ayon naman sa isa pang party list representative, inuna pang parusahan ang nagsalita ng meow kaysa mga magnanakaw. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Naniniwala naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, hindi maibabalik ang nawalang tiwala ng publiko sa Kamara sa akbang na ito laban kay Congressman Barsaga. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barsaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Tinanggap naman ni Congressman Barsaga ang desisyon ng Ethics Committee laban sa kanya, pero iginiit na dapat ding parusahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga krimen nito. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Rosalie Coz, UNTV News and Rest. Totoo po yung mga tambay. Sa dami po ng namamatay at sa dami po ng ninanakaw sa pera ng taong bayan. Sino po ba ang dapat matanggal, mga kabayan? Yung nagpapahayag ng pagkadismaya sa gobyerno, sa ginagawa po nila, panunungkulan, pagnanakaw, hindi po ba? At ito po yung 5 congressman o representative po mga tambay na bumoto po ng no. At 249 po ang bumoto ng yes. Mga kabayan, ganun po karami ang mga walang paninindigan na congressman o representative sa House of Representative. 249 po ang bumoto mga kabayan. At 5 lang po ang nagno para po sa sinasabing systematic na korupsyon, sindikato na korupsyon mga katambay. Ito po yung 5 mga kabayan, sila po yung 5 mga tambay. Sa pangunguna po ni Representative Leandro Legarda Leviste ng 1st District ng Batangas. At siyempre po si Representative Jesus Dong Suntay ng 4th District of Quezon City. At pangatlo po si Representative Paulo Marcoleta ng Sagip Party List. Anak po siya ni Senator Marcoleta. At si Representative Robert Nazal ng Bagong Henerasyon Party List. At ang panglima po si Representative Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Sila po mga congressman ang bumoto po ng no, hindi po pabor sa pagpataw po ng parusa ng 60 days mga tambay kay Kiko Barsaga. At yung 11 po na congressman ay hindi po bumoto mga katambay. Merong 11. At yan po nakakalungkot mga kaubayan sa nangyayari po sa ating bansa. Sa systematic po na korupsyon at pagnanakaw nila ay nagkakaroon po ng kampi-kampi. Ang mga magnanakaw po ay napakarami pala. Nakita nyo po, yung kumukundina sa pagnanakaw at systematic na korupsyon po sa ating bansa, lalo-lalo po sa ginawa po nilang mahigit 3 taon nung makabalik at nakapasok po ang binagoong Pilipinas sa ating bansa. Yun mismo ang kinukundina ni Kiko Barsaga, yung may accountability. Napakarami pong ginawang pagnanakaw, systematic, sindikato nga ang sinasabi ni Congressman Marcoleta. Sindikato ang ginawa pong korupsyon, lalo-lalo sa flood control. Hindi po ba? Pero halos 5 congressman lang ang tumayo at nanindigan para samahan ang pinaglalaban po ni Kiko Barsaga, ni Representative Kiko. Nakakalungkot
Siyempre po, nandiyan na rin po naman yung matagal na rin po nakikipaglaban. Nandiyan po sila Congressman Ungab, hindi po ba? Si Congressman Duterte at yung isang congressman pa natin na Duterte, si Omar Duterte. Kaya lang po, wala po sila ron noong mga time na yon. Kaya hindi po sila nakaboto, mga tambay. At expected na naman po natin yon. Yung mag-amang Duterte na congressman, si Omar at si Paulo at si Congressman Ungab, mga bayan. At may mga kasamahan pa naman po yata yan dyan. At least, nakita po natin kung gaano po karami ang mga magnanakaw umano sa House of Representatives. Hindi po ba? Dahil pagka bumoto ka ng yes para patawan mo ng suspension o pagkakasuspinde itong si Kiko Barsaga dahil lumalaban po ito at nagbubunyag ng korupsyon ng Kongreso, ng Pangulo at ng Senado. Tapos ngayon, boboto ka ng yes, ibig sabihin, kasama ka ron at nasasaktan ka doon sa pinasasabog at pinaglalaban ni Kiko Barsaga. Hindi po ba? Kaya mo nga gustong patawan ng parusa. Kaya nga sinasabi ni Paulo Marcoleta, mga tambay, mas iuna pang pinarusahan yung nag-expose ng korupsyon kaysa ron sa mga magnanakaw. sa kaban ng yaman ng Pilipinas, sa pera ng Pilipino, sa ating buwis. Hindi po ba? Talagang ibang klase itong mga demonyong ito. Talagang mas marami na po talaga ang nagpakademonyo. Hindi na po paglilingkod para sa kabutihan at kapakanan ng mga Pilipino. Naglingkod na po ang mga demonyong mga mambabatas, mga politiko sa ating bansa, sa mga pangsarili po nilang tiyan. Sariling tiyan, sariling bulsa, pagpapayaman, mga gahaman, greedy, swapang sa pera, mga kabayan, at sa kapangyarihan. Yan po ang nakakalungkot. 300 plus po yan. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, ay mga 318. Hindi po bababa sa 318, mga tambay. Ang House of Representatives kasama po ang party list, mga kababayan. At syempre po, 249 po, mga tambay, ang bumotong yes. At yung bumoto na no, ay 5, mga kababayan. Di ibig sabihin, wala pa tayong kasiguruhan doon sa mga natitira. Kung sila po ay kumukundi na rin sa mga pagnanakaw po sa ating bansa, sa ating pera, mga kababayan. Yan lang po nakakalungkot dito sa ating gobyerno. Kung sino pa yung pinagkatiwalaan at binigyan ng majority vote, katulad po ni Bangag na tinatawag na bongit ng kanyang ate, ay siya pang nanguna sa korupsyon. Ayon po yung kay Kiko Barsaga. Siya pang nanguna sa pagnanakaw. Ayon din po yan kay Saldico. Grabe po. Magmula po sa Pangulo, sa First Lady, at sa anak na congressman, ay bilyon-bilyon na po ang mga pinagnanakaw po sa pera ng taong bayan. Ayon mismo yan kay Saldico. Grabe po, katalamak ang lahi na yan. Kasama pa ang pinsan niya at napakaraming politiko na sangkot sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Napakarami na pong nagpakademonyo dahil po sa pera at kapangyarihan. Iba po talaga ang nagagawa ng pera. Kaya nga po yung sinasabi nga po ng mga kasabihan, yung kasabihan po ng mga matatanda, pagka ikaw ay mahina kang kumontrol, lalong-lalo sa pera. Ang pera kasi ay masama. Mabuti ang pera pagka mabuti ang paggagamitan. Masama ang pera pagka ikaw ay nag-imbot at masama ang paggagamitan. Dahil ikaw ay sakim. Hindi po ba? Kaya saka mahirap po din kasi yung kasabihan. Pag ginodiyos mo na ang pera, talagang magiging demonyo ka na sa pera. Dahil ginodiyos mo na ang pera Hindi po ba? Karamihan po ngayon sa mga politiko sa ating bansa
ang ginodiyos po nila ay pera. Kaya nga po ayaw nilang mawala ng pera. Kaya nga po walang kabusugan. Kaya nga tinatawag silang mga buhaya, baboy. Hindi po ba? Mga sugapa, gutom, lalong-lalo sa pera. Yan po ang karaniwang bansag sa mga magnanakaw na politiko at lingkod bayan sa ating bansa. Mga buhaya. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po. 3 taon, mag-4 na taon, mga kababayan. Ganito lang po ang ibinigay po sa ating paglilingkod ng mga hayop na ito, umano. 3 taon, sagana po sila sa budget. Sagana po sa pera na pinagkatiwala po natin sa kanila, ang ating mga buwis. Pero ganito lang po ang araw-araw na pagsisilbi nila sa atin. Araw-araw pong pagnanakaw na natutuklasan ng taong bayan ang ibinigay sa ating paglilingkod ng mga demonyong ito, umano. Puro po korupsyon, pagnanakaw, at pinapatay tayo sa kanilang mga proyektong flood control. Di po ba? Lagi ko pong inuulit, pinapatay tayo nila sa programa nila. Dahil totoo naman, di po ba? Ilang pong namatay sa Bicol, sa flood control, sa Luzon, sa Bisaya, hindi po ba? At ganoon din po sa Mindanao. May mga parte po ng Mindanao. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po. Yan po mga kabayan ang nangyayari po sa ating bansa at patuloy po na mangyayari yan. Kahit dahil po ang pagnanakaw po nila ay nananatili pa rin po sila. Ang systematic at sindikatong pagnanakaw nila ay dire-diretso dahil naghahari pa rin po. Dahil nga po yung kampi-kampi. Nagkampi-kampi po ang mga magnanakaw. At magpapatuloy pa ito. Dahil mismo yung itinuturo na ulo ng pagnanakaw at hari ng mga pagnanakaw ay nananatili pa rin po sa kapangyarihan. Ano ang magagawa ng Pilipino? Mga kababayan, kaya ba natin sugpuin ang mga magnanakaw na ito? Kahit po tayo kumundi na sa mga hayop na ito. Ibang klase. Inom lang po si Kamanong. Nakakalungkot lang po mga kabayan. Hanggang salita lang tayo, wala naman tayo makakuha ang kakampi. Hindi po ba? Ang mga men in uniform ay tulog. Bingi. Systematic talaga ang pagnanakaw. Nakakalungkot. Maraming salamat po mga tambay. Nakakalungkot po talaga. Sa mga nakagusto po ng ating tambay mga kabayan. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye.